Si Ginoong Brad Garlinghouse, siya po ang CEO ng Ripple, ay naglabas ng kanyang prediction na magkakaroon daw ng reset sa crypto industry pagkatapos po ng US elections. Pinalabas po niya ito sa 8th Annual Washington DC FinTech Week. Ibinahagi rin niya ang kanyang karanasan kung saan ay terminate ng Citibank ang kanyang banking account dahil siya ay involved sa crypto industry. Ayon po kay Ginoong Garlinghouse, ang reset sa crypto ay mangyayari kahit sino pa ang manalo sa presidential election, si Trump man or si Madam Kamala Harris. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga ba ang crypto reset? Sa mga hindi po nakakalam ay ayon po kay Ginoong Garlinghouse, ang reset ay isang pagbabago or shift sa regulasyon at takbo ng crypto industry. Ang ibig sabihin nito ay maaaring magkaroon ng mas malinaw at mas maayos na mga regulasyon na magiging favorable sa mga involved sa crypto. Ipinunto rin niya na parehong may kanya-kanyang posisyon sa crypto sina Ginoong Trump at Madam Harris. Si Ginoong Trump ay aggressive sa kanyang suporta sa crypto habang si Madam Harris ay tila mas tahimik sa isyo kahit na galing siya sa Silicon Valley. Ngayon ay bakit hostile ang Biden administration sa crypto? Sa kanyang talumpati ay binatikos ni Ginoong Garlinghouse ang administrasyon ni Ginoong Biden or Pangulong Biden bilang hostile o labag sa crypto industry. Sinabi niya na may mga hakbang at pulisiya ang administrasyon na pumipigil o nagpapahirap sa pag-unlad ng crypto sa US. Isa sa kanyang halimbawa ay ang kanyang personal na karanasan sa Citibank kung saan bigla na lang pinutol ng bangko ang kanyang banking relationship. Para kay Ginoong Garlinghouse, ito ay isang forma ng debunking na nangyayari sa mga individual na involved sa crypto. Ngayon ay ano ang epekto ng XRP ETF? Sinabi rin ni Ginoong Garlinghouse na ang approval ng XRP ETF or Exchange Traded Fund ay inevitable o hindi maiiwasan. Ito ay dahil sa tagumpay ng Bitcoin ETF na nakalikom ng $17 billion investment. Ang XRP ETF ay inaasahang magpapataas ng interest kay XRP at sa buong crypto market. Ito ay maaaring mag-trigger po ng mas malaking pag-akyat sa presyo ni XRP at maging positibo sa buong crypto market. Ngayon ay ano ang posisyon ng Ripple sa kanilang kaso laban kay SEC? Sa kabila ng optimism ni Ginoong Garlinghouse, nananatiling komplikado ang legal battle ni Ripple laban kay SEC. May mga abogado na nagsasabing dapat na magpursue ng full trial sina Ginoong Garlinghouse at Chris Larsen para sa kanilang kaso sa SEC. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay nananatiling positibo si Ginoong Garlinghouse tungkol sa hinaharap ng crypto industry. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko po, ang sinabi ni Ginoong Garlinghouse ay may bigat lalo na't galing ito sa isang prominenting figure sa crypto world. Ang kanyang pananaw na magkakaroon daw ng reset pagkatapos ng election ay mahalaga dahil ipinapakita nito na kahit na maraming hamon at uncertainties, may pag-asa pa rin para sa mas malinaw na regulasyon at pag-unlad sa crypto industry. Ang kanyang karanasan sa debunking ay nagbibigay diin sa mga hamon na kinakaharap ng mga taong involved sa crypto at ang kanyang pananaw kay XRP sa XRP ETF ay nagbibigay po ng optimism sa mga investors. Kaya't sa lahat ng tao, tila may liwanag pa rin sa dulo ng tunnel para sa crypto industry. Ano man ang mangyari sa US election, isang bagay ang malinaw. Ang crypto ay patuloy na magiging bahagi ng ating financial landscape at magpapatuloy sa pag-evolve sa kabila ng mga hamon at pagbabago. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.